So yun mga ka-hunter, I'm back. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa video nga pala na ito mga ka-hunter, ay tuturuan ko kayo kung paano maggawa ng ng trap para sa musang, o yung tinatawag na Asian Palm Civet Cat. So bago ko umpisahan mga idol, kuha muna tayo ng magagamit na kahoy. So yon mga idol, ipapakita ko lang sa inyo yung magagamit sa pagbibitag ng musang. Ito yung mga magagamit mga idol: kahoy, 2.5 dipa, ganito kataba mga idol. Tapos ito, 3 dangkal. Kasing laki ng yung hinlalaki, yung daliri ng paa. Tapos ito, 2.5 dangkal, kasing laki naman ng ng daliri sa kamay. Tapos ito, tansi numero 150, 150. Kung wala naman kayong ganito, pwede naman yung lubid. Tapos ganitong klaseng tali, o yung tinatawag na straw. At syempre hindi mawawala yung pamain. Papaya ang gagamitin natin mga idol. Pwede rin naman yung saging, pero papaya lang yung meron tayo eh. So umpisaan ko na mga idol, para may idea kayo sa pagbibitag ng musang. At sana'y panoorin yung mabuti para masundan nyo kung paano gumawa ng bitag na mabilis at epektibo, madaling gawin. So tara, at ang una nyong gagawin mga idol ay maghanap lang kayo ng ng kahoy na may sanga na katulad ng ganito. Dahil dito nyo isasampa yung nakuha na kahoy na 2.5 dipa. Dito nyo isasampa. Yan. Ganito ang style niya mga idol, pa-slant. Yun, naisampa doon, tapos ganito yung style.
At yung susunod yung gagawin mga idol, simula dito sa dulo, sa may lupa, isa't kalahating metro ang ano, para maitali ito. Isa't kalahating metro simula dito sa lupa, sa may dulo hanggang dito. So itatali lang natin to mga idol. Yan, ganyan yung style nya, magiging cross. Yun mga idol, pag tapos nyong maitali dito sa gitna, lagyan nyo na ng ano, ng magkabilaan na tali. Ibuhol nyo dito, ibuhol nyo rin dito sa dulo. Yan ang magiging labas nya mga idol. Yan, magtali lang kayo magkabilaan ng straw. Tapos dito sa pinakagitna nya ibuhol nyo rin to. Yan, magiging triangle siya. Yan, dahil dito ang pasukan ng musang, dito siya papasok. Pag matapos nyo na gawin ito mga idol, itong triangle na to, ay magbubuhol ulit kayo ng straw para dito. Pero wag nyo itong itatali ha, wag nyo itong itatali. Parang pabilog lang siya. Parang ganito lang siya mga idol. Ganyan. Bilog lang. Ibubuhol nyo lang dito. Ayan o. Ganito lang mga idol. Oh. Huwag nyong itatali dito. Parang nakaano lang siya, parang ring lang siya. Ganyan lang. Dahil ito ang magsisilbi ng ano, ito ang magsisilbi na sabitan ng trigger. At ang susunod nyong gagawin mga idol ay magkakabit na kayo ng ano, ng nylon o yung lubid kung yun ang gamit nyo. Ikakabit nyo to sa paigkasan ninyo. Ito.
Pag naikabit nyo na ito sa may paigkasan, pwede nyo nang ikabit yung ano, yung trigger. Ito mga idol, trigger. Bawasan lang natin kasi medyo mahaba. Pagkakabit naman ng trigger mga idol ay dito lang sa ano, dulo. Diyan lang. Dulo lang mga ano, wag nyong ilalagay dito sa ano, sa gitna. Basta dulo lang. Yan na siya mga idol. Tapos ikakabit na natin dito. Ganyan ang magiging itsura niya mga idol. So ito na ngayon kabuuan niya mga idol. Ito. Ito yung pasukan. May silo. Yung gamit nitong triangle na straw na to, yung tali na to ay mga idol. Ito ay pang-ipit lang ng ano. Pang-ipit tapos pasukan din ng musang. Pang-ipit to ng silo. Kung napapansin nyo mga idol, inipit ko lang siya. Oh. Yan. Magkabilaan. Dito yung pasukan. Tapos kapag masagi niya to, kasi aabutin yung pamain eh. Mamaya ipapakita ko kung paano. Ito, kapag masagi niya to, aangat ito, trigger. Aangat din itong paigkasan. Yan. Konektado dito. So maglalagay na tayo ng pamain mga idol. Ganito yung gawin nyo maglagay ng pamain mga idol. Dito nyo lang pahiran. Dito. Hanggang dito lang. Dito sa likod ng tali na to. Diyan lang. Huwag kayong maglalagay ng pamain dito. Dito sa may sanga na ito, sa may pinag-anuhan ng ano, ng kahoy natin. Huwag kayong maglalagay ng pamain dito dahil dito sila aakyat. Dapat doon lang. Dito lang mga idol. Dapat dito lang sila aakyat. Kaya wag kayong maglalagay dito ng pamain para hindi sila dito umakyat. So ganito lang gawin nyo maglagay ng pamain mga idol. Simula dito sa baba, dito sa may lupa, pahiran nyo lang mga idol ng ano, ng papaya. Kung wala naman kayong papaya, saging pwede naman. Ganito lang. Ganyan lang gawin nyo mga idol.
Dahil yung musang kapag maamoy niya to, susundan niya to pataas. Diyan. Hanggang sa pumasok siya diyan sa may silo na yan. Dito nyo lang ilagay kapag may sobra mga idol. Ganyan lang. Ito, meron pa. Ganyan lang mga idol. So, yan na nga mga idol. Nalagyan na natin. Ngayon, ipapakita ko naman kung paano mahuli yung musang mga idol. Itong kahoy na to ay may may papaya, pinahiran natin. Ngayon, ang musang dito siya mag-uumpisa umakyat. Anoy niya to. Susundan niya to. Amoy-amoy niya to. Pag akyat niyang ganon, 'di ba? Akyat siya, akyat. Akyat. Pag pumasok siya dito, pag pumasok siya dito, yan, pasok siya. Siyempre, kukunin niya to. Kukunin niya yan. Yung pamain. Yan ang dahilan kung bakit siya umakyat dito sa may silaw at pumasok. Kapag nasagi niya ito, yung nguso niya, yung bunganga niya, kapag naitulak niya to, tignan niyo mga idol. Kapag naitulak niya to, aangat ito. Oh, tingnan natin. Yun. Huli. Kasi aabutin niya to eh. Yun mga idol, huli. Yan. Sana nasundan nyo mga idol. Para may idea naman kayo kung paano maghuli ng musang. Ginawa ko tong video na to para pang educational purposes only at pang survival na rin. Halimbawa kapag napadpad tayo dito sa kabundukan, sa gitna ng kagubatan, ay may idea tayo para mabuhay, para makahuli tayo ng kakainin natin. Pero hindi ko po sinasabi na manghuhuli tayo ng busang dahil alam naman po natin na bawal po manghuli ng ganong klaseng hayop. So hanggang dito na muna, sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa panonood.